Hindi na lihim na nahaharap ang Ukraine sa ilang seryosong hamon kapag sinusubukan nilang harapin ang mga ballistic missile ng Russia. Patuloy na dumarating ang mga missile na yon at kulang ang Ukraine sa mga interceptor na kailangan nila para pabagsakin ang mga ito. Ibig bang sabihin nito na nananalo ang Russia sa aspetong ito ng digmaan? Maaring oo nung ilang linggo na ang nakalipas. Pero dahil marunong mag-adapt, nagpasya ang Ukraine na harapin ang mga ballistic missile ng Russia sa ibang paraan. Kung hindi mo sila kayang pabagsakin sa himpapawid, wasakin mo sila bago pa man sila mailunsad. Nakahanap ang Ukraine ng isang matalinong paraan para sirain ang 12 ng Russian missile sa isang bagsak lang. Pero igit pa dyan, nakikita natin na patuloy ang pagbabago ng Ukraine mula sa pagiging depensibong bansa tungo sa pagiging isang bansang kayang magsagawa ng matinding opensiba para makamit ang tagumpay. Nagsisimula ang lahat malapit sa hangganan ng Russia at Ukraine. Noong Agosto 22, ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na matagumpay na isinagawa ng militar ng Ukraine ang isang pag-atake laban sa isang Iskander ballistic missile launch site sa may hangganan. Ngayon ay meron tayong panibagong tagumpay. Hindi namin maaring ibigay ang maraming detalye dahil sa pagiging sensitibo ng operasyon. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Tinamaan natin ang isang Iskander launcher malapit sa ating mga hangganan, pahayag ni Zelensky. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang Pangulo ng Ukraine. Hindi natin alam kung saan eksaktong matatagpuan ang lugar. Sabi ni Zelensky, ito ay dahil sa mga alalahanin sa seguridad sa operasyon dahil ayaw ng Ukraine na magbigay ng masyadong maraming detalye tungkol sa kung paano nila isinasagawa ang mga pag-ataking ito. Siyempre, ang mga detalye ay impormasyong maaring gamitin ng Russia para ipagtanggol ang sarili nito. Sa unang tingin, ang pag-atake sa isang Iskander launch site ang tila pangunahing balita at ayaw naming maliitin ang kahalagahan ng mismong pag-atake. Ang mga Iskander ballistic missile ay ilan sa mga pinakamapanganib na sandata na dala ng Russia. Tuwing naririnig natin ang pinakabagong pag-atake mula sa himpapawid na isinagawa ng Russia, halos palaging nababanggit na bahagi ng pag-atake ang mga Iskander. Sa kanilang tinatayang abot na humigit kumulang 500 kilometro at kakayahang magdala ng parehong konvensyonal at nuclear na mga warhead na tumitimbang ng hanggang 700 kilo. Ang mga Iskander ay nagbibigay sa Russia ng kakayahang magdulot ng matinding pinsala madalas sa mga lungsod ng Ukraine sa halip ng mga target militar sa isang atake lamang. Mas kinikilala pa ng Russia ang kahalagahan ng mga partikular na sandatang ito kaysa sa Ukraine. Mahirap pabagsakin mula sa himpapawid ang mga ballistic missile gaya ng Iskander. Kailangang labanan ang mga ito gamit ang espesyal na uri ng interceptor missiles. Alam ng Russia na walang sapat na imbentaryo ng mga interceptor ang Ukraine, kaya todo-todo na sila sa paggawa ng mas marami hanggat kaya nila. Ayon sa Kyiv Independent, malamang na may pagitan ng 600 hanggang 630 ballistic missiles ang Russia sa kanilang imbentaryo. Dagdag pa ng Pravda, mga 130 sa ballistic missiles ng Russia ay Iskander. At ayon kay Zelensky, posibleng makagawa ang Russia ng hanggang 1,300 kada taon. Bagaman sinabi ni Zelensky na hindi pa naabot ng Russia ang ganung antas ng produksyon. Pero posible ito. At iyan ang problemang kailangang lutasin ng Ukraine. Dito pumapasok ang totoong balita sa likod ng pag-atake sa Iskander launch site. Ang mahalaga talaga ay ang estratehiya sa likod ng pag-ataking ito. Hindi lang ang mismong pag-atake. Sa isang ataking ito, nakita natin na nagkaroon ng kumpletong pagbabago ang Ukraine sa paraan nila sa pagharap sa mga ballistic missile ng Rusya. Sa halip na puro depensa, na siyang ginagawa kapag umaasa ka sa interceptor missiles para pabagsakin ang ballistic missile sa himpapawid. Ngayon ay umaatake na ang Ukraine. Inaatake nito ang mga launch site ng Rusya o sa ibang salita, magsisimula ng barilin ng Ukraine ang mga mamamana imbes na ang mga palaso. Nagbigay kami ng matapang na pahayag sa simula ng video na natuklasan na ng Ukraine kung paano sirain ang 12 ng mga misil sa isang bagsak lang. Ganito ang paraan kung paano ito gawin. Hindi kailangang sirain mismo ang mga misil. Sa halip, pwedeng mag-focus ang Ukraine sa pagsira ng mga launcher. Kung wala ang mga launcher na yon, nagiging walang silbi ang mga misil para sa Russia na parang nasira na rin ang mga ito dahil hindi na sila magagamit para saktan ang Ukraine. At sabi ni Zelensky, ito mismo ang gagawin ng Ukraine simula ngayon. Kaya ito ang isa sa mga opsyon kapag kakaunti lang ang ating mga anti-ballistic missile. May isa pang taktika, mas mahirap, na aming dinevelop. Ang pagtunton sa mga kalapit nilang lugar na pinaglulunsaran nila ng mga ballistic missile. Ito ay hiwalay na kwento, hiwalay na programa, hiwalay na operasyon. At ngayon, nagawa namin ito. Mahusay ang ginawa ng ating mga puwersa ng depensa, sabi ni Zelensky matapos ang pag-atake noong Agosto 22. Sumunod ito sa isang katulad na pahayag noong Agosto 5, kung saan sinabi ng Pangulo ng Ukraine na alam ng mga militar na kailangan nilang sirain ang mga launcher ng kalaban upang mabawasan ang banta ng ballistic missile ng Russia. Isa itong napakagaling na hakbang ng Ukraine. Una sa lahat, pinipigilan nito ang pagtaas ng produksyon ng mga missile, na lalo pang lumala nitong mga nakaraang buwan dahil sa kakulangan ng stockpile ng mga interceptor ng Ukraine na tatalakayin natin maya-maya. Pero bukod doon, kailangan ding isaalang-alang ang mismong Iskander. May dahilan kung bakit malapit sa hangganan ang launch site na winasap ng Ukraine. Baka napansin mo na ang dahilan na yan nung ibinahagi namin ang saklaw ng Iskander. Kayang lumipad ng mga Iskander missile ng hanggang 500 kilometro. At kahit mukhang malayo na yon, ang ibig sabihin nito ay medyo limitado ang Russia kung saan nila pwedeng ilagay ang kanilang mga launcher para magamit ang mga ito. May mga launch site ng Iskander sa Crimea,
pati na rin sa maraming rehiyon sa hangganan ng Russia. Pero bukod doon, wala nang sasay na magtayo pa ng iba dahil hindi kayang lumipad ng Iskander ng mas malayo pa. Para sa Ukraine, ang ibig sabihin nito ay mas lumiit ang sakop ng mga target nito. Abot ng mga drone ng Ukraine ang mga mamamana. Kaya ang gawain ng Ukraine na yon ay tukuyin kung nasaan ang mga launch site. Kapag nakuha na ang impormasyong yon, bahala na ang mga drone ng Ukraine sa susunod na hakbang. Bagaman ibinahagi ni Zelensky ang estratehiyang ito na parang bago lang, may mga palatandaan na sinusubukan na ng Ukraine ang ganitong paraan noon pang unang bahagi ng 2026. Noong Abril, nagsagawa ang Ukraine ng malawakang pag-atake na sumira sa maraming target ng Russia sa Crimea, Donetsk at Zaporizhia. Karaniwan na lang ito para sa Ukraine noong 2026 dahil halos araw-araw ang mga pag-atake sa mga sinakop na teritoryong ito upang pahinain ang puwersa ng Russia sa frontline. Pero ang naging interesante sa pag-ataking ito ay ang nangyari sa Crimea. Matatagpuan malapit sa mga pamayanan ng Korotna at Mizirye ang dalawang base na may mga Iskander missile system. Parehong may mga launcher ang mga ito at winasak ng Ukraine sa kanilang pag-atake. Marahil ito ay pahiwatig ng mga susunod na mangyayari. Ngayon, ilang buwan lang ang lumipas, nagawa na naman ito ng Ukraine. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-atake sa isang Iskander launcher ay hindi na isang hiwalay na insidente. Sabi ni Zelensky na ibinubuhos na ng Ukraine ang lahat para sa kanilang bagong estratehiya at ipinakita niya ang intensyong iyon sa pamamagitan ng pagtatangkang hingan ng tulong ang taong maaaring makatulong sa Ukraine na pabagsakin pa ang mas maraming Iskander launcher sa hinaharap, si Elon Musk. Ayon yan sa Financial Times na nagsasabi ngayon ay humihingi na ng pahintulot ang Russia mula kay Musk at SpaceX para gamitin ang mga drone na may Starlink sa pag-atake laban sa mga ballistic missile launcher ng Russia hanggang 200 kilometro sa loob ng teritoryo ng Russia. Malaking pakiusap ito ng Ukraine. Bagamat tuluyang pinutol ng SpaceX ang paggamit ng Russia ng mga illegal na Starlink terminal sa loob ng Ukraine noong 2026 dati nang ipinagbawal ng kumpanya sa Ukraine ang paggamit ng mga drone na may Starlink sa loob mismo ng Russia. Ang mga drone na yon ay para sa pagtatanggol ng Ukraine. Malamang ay ayaw ni Musk at ng SpaceX na malagay sa panganib at magalit ang Russia dahil pinayagan nilang gamitin ang mga ito sa loob ng teritoryo ng Russia. Umaasa si Zelensky na mababago niya ang isip ni Musk. Ayon kay Zelensky, noong Agosto 22, sa ngayon ay sinabi ni Musk na ito ay isang paglala. Gayunpaman, maaaring magbago ang kanyang isip kapag nakita niya pa ang iba pang mga argumento. Gusto ni Zelensky na iharap ang mga argumentong yon. Kaya umabot pa siya sa puntong hiniling niya kay Pangulong Donald Trump ng US na kausapin si Musk para sa Ukraine noong bumisita siya sa White House noong Hulyo. Kahit noon pa, ang layunin ay payagan ang mga pag-atake hanggang 200 kilometro lampas sa hangganan at tinukoy ang mga lugar ng paglulunsad ng ballistic missile, pati na rin ang mga sistemang pangkomando at iba pang mga kagamitan. Hindi pa nagkokomento si Musk mula nang gawing malinaw ni Zelensky kung ano ang gusto niya. Para sa Ukraine, maaring maging napakalaki ng pahintulot na ito na gamitin ang Starlink para sa bagong estratehiya. Dahil sa paggamit ng mga satellite ng SpaceX na may mas malakas na koneksyon kumpara sa tradisyonal na radio links, pinapayagan ng Starlink ang mga operator ng drone na mapalipad ang kanilang mga drone sa malalayong distansya nang mas hindi madaling maapektuhan ng jamming. Ang hamon ni Zelensky dito ay ang tao nakipagkasundo sa Russian Starlink shutdown noong Pebrero, si Mikhailo Fedorov ay hindi na defense minister ng Ukraine. May direktang koneksyon si Fedorov kay Musk at maaring maipahayag niya ang mga argumento na kailangang iparating ng Ukraine. Ngunit, hindi pa siya bumabalik sa gobyerno kahit inalok siya ni Zelensky ng iba't ibang posisyon sa gobyerno, kabilang na ang pagiging Deputy Prime Minister. Maaring si Fedorov ang susi para gumana ang bagong estratehiya ng Ukraine. Kahit paano, maaari niya ipaliwanag ang mga dahilan kung bakit dapat payagan ang paggamit ng Starlink para sa mga pag-atake sa loob ng Russia. Pero kahit wala siya, napatunayan lang ng Ukraine na kaya nitong sirain ang isang Iskander launch site. At kung nagawa ito ng Ukraine minsan, magagawa nila ulit ito. Kailangan nila itong gawin. Ang estratehikong pagbabagong ito ay hindi basta-basta lang lumitaw. Isa itong pagbabago ng pamamaraan na bunga ng pangangailangan at hindi ng pagpili. Pero ito rin ay isang pagbabago na sumasalamin sa ginagawa ng Ukraine sa buong 2026. Bago natin talakayin ang lahat ng yan, paalala lang na nanonood kayo ng military show. Marami pang ganitong nilalaman, kaya siguraduhin mag-subscribe at i-enable ang notifications kung may natutunan kayo mula sa channel na ito. Magiging direkta kami dito. May seryosong problema ang Ukraine pagdating sa missile interceptor. Kung may kahinaan ang Ukraine sa laban nito kontra Russia, ito ay ang labis na pag-asa nila sa mga Western partners para sa interceptor missiles na kayang sumira ng ballistic missiles ng Russia habang nasa ere. At ang pinakamahalaga sa mga interceptor na yon ay ang mga Patriot missile. Halos wala nang natitirang ganitong mga missile ang Ukraine. Iniulat ng CNN na naubos na ang mga stockpile ng Ukraine. Ibig sabihin, may mga Patriot missile battery sila, pero hindi na ito magagamit. Baliktad dito sa problemang gustong likay ng Ukraine para sa Russia. May mga launcher ang Ukraine, pero wala ng missile. Ang gusto nila, magkaroon ng missile ang Russia, pero wala namang paraan para ilunsad ang mga ito. Ayon mismo kay Zelensky, kailangan ng Ukraine ang 5% ng stockpile ng Patriot missiles na meron ang US para makaligtas ngayong taglamig. Sa ngayon, sapat lang ang missiles ng Ukraine para umabot sa 1% ng stockpile na yon.
Ito ang naging dahilan ng pagbabago ng diskarte ng Ukraine. Ang kakulangan ng Patriot interceptors ay nagsisimula ng magdulot ng malalaking problema para sa Ukraine. Linggo-linggo bumabagsak ang mga Russian missiles sa Ukraine at mas marami na silang nagdudulot ng kamatayan at pagkasira kumpara noong mas maaga sa taon. Iyan ang gusto ni Putin. Ang buong layunin ng kampanya ng Russia sa air ay takutin ang Ukraine, pasukuin ang mga tao nito sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanilang moral at pagsira ng kanilang mga tahanan. Sabi ng The Guardian, may palaging pakiramdam ng pagkabahala na bumabalot sa Kyiv na yon, habang ang mga Russian missiles ay paulit-ulit na nakakapasok sa depensa ng lungsod sa nakababahalang dalas. Ang pinakahuling pag-atake na yon na naganap noong Agosto 20 ay nag-iwan ng 17 katao na patay at ilang dosena ang sugatan. Inasahan na ito ng Ukraine. Nagsimula na silang magrasyon ng kanilang mga Patriot interceptor missiles noon pang Abril, kung kailan iniulat ng Euromaidan Press na inaatras ng Ukraine ang mga crew ng Patriot sa gitna ng pag-atake upang makatipid ng interceptor missiles para sa mga susunod na pag-atake ng Russia. Nagsimula na rin gamitin ng Ukraine ang mga Patriot interceptor sa mga paraang hindi talaga ito nilayon, tulad ng paggamit ng isang missile lang para umatake ng target imbes na 2 hanggang 4 na karaniwang kailangan. Sa isang banda, ipinapakita nito kung gaano nakahusay ang mga crew ng Patriot ng Ukraine. At magandang sinyalis ito para sa hinaharap kung saan mas marami na silang interceptor. Pero sa kabilang banda, palatandaan din ito kung gaano kalala ang kakulangan ng Patriot. Ang nakikita natin ngayon mula sa Ukraine ay ang kanilang pag-aangkop. Isa sa mga bagay na kabisado na ng Ukraine sa kanilang digmaan laban sa Russia ay ang kakayahang makita ang isang sitwasyon at makaisip ng bagong solusyon kapag hindi na gumagana ang orihinal na solusyon. Ang pag-atake sa mga ballistic missile launch sites ay nagpapagaan ng presyon sa nauubos na stockpile ng Patriot missiles ng Ukraine. Ang agarang layunin ay lumika ng isang sitwasyon kung saan hindi na kayang mapanatili ng Russia ang dami ng kanilang mga pag-atake dahil nasira na ang mga launcher na nagbibigay daan para mapanatili ang mga Patriot missile para sa mas kakaunting pag-atake na ilulunsad. Hindi ito ang perpektong sitwasyon para sa Ukraine, pero sapat na ito sa ngayon. Nagsusumikap ang Ukraine tungo sa hinaharap kung saan magagawa nitong pagsamahin ang pag-target sa mga launch site ng mga ballistic missile ng Russia at isang estratehiya sa air defense na muling gumagamit ng mga Patriot missile. Totoo, may paparating pang mga Patriot missile. Ayon sa TVP World, kakapirma lang ng Ukraine at Alemanya ng kasunduan kung saan magbibigay ang Alemanya ng 600 PAC-2 interceptor missile sa Ukraine. Gayunpaman, hindi magsisimulang damating ang mga missile na yon sa Ukraine hanggang 2027 at maaaring hindi pa makumpleto ang buong paghahatid hanggang 2028. Ibig sabihin, hindi sila darating sa tamang panahon para sa mahalagang panahon ng taglamig na binanggit ni Zelensky. Muli, nauwi ito sa bagong estratehiya. Kung makakayaan ng Ukraine na sirain ang sapat na mga launch site mula ngayon hanggang taglamig, mababawasan ang banta ng Russia at hindi magiging ganoon kasakit ang problema sa Patriot. Siyempre, mas marami pa ang kakailanganin. Malinaw na ipinahayag ni Zelensky na nananawagan siya sa mga bansang kanluranin na magpatupad ng mga bagong parusa upang magdulot ng mas maraming problema sa supply chain ng depensa ng Russia. Kailangan ng pressure sa bawat supply chain ng mga dayuhang bahagi at bawat kumpanyang tumutulong para maisagawa ang mga pag-ataking kumikitil ng buhay, isinulat ng Pangulo ng Ukraine sa Facebook sa isang post noong Agosto 14. May malinaw na lohika sa mga panawagang ito. Kailangan munang gawin ng Russia ang mga missile at mga launcher nito bago ito makaatake sa Ukraine. Sa bagong estratehiyang ito, sinisira ng Ukraine ang mga launch site upang gawing walang silbi ang mga ballistic missile ng Russia. Ang gusto rin nito ay mas pagigihin ng kanluran ang pagpigil sa mga kagamitang ito mula sa pinagmulan na magreresulta sa paghihirap ng Russia na magpadala ng mga pamalit na launcher pagkatapos umatake ang Ukraine. Ang pinakamainam ay ang kombinasyon ng tatlong antas. Alisin ang pinagmulan, sirain ang mga launcher, at magkaroon ng sapat na interceptor upang mapabagsak ang mga missile na iyon kapag nagawa ng Russia na pakawalan ang mga ito. Kailangang pagtrabahuhan na mapagsama ang tatlong elementong ito. Gayunpaman, ipinapakita ng pagbabago na ginawa ng Ukraine na gumagamit na ito ng bagong paraan sa kanilang depensa sa himpapawid. Hindi na lang basta maghintay at pabagsakin, kundi hanapin at hadlangan na. Sumusugod na ang Ukraine habang binubuo nito ang daan patungo sa tagumpay. Maaring magulat ang Rusya sa pag-atake sa isang lugar ng paglulunsad ng Iskander. Hindi naman dapat. Ang pag-atake niyon ay susunod lang na hakbang sa ganap na pagbabago ng diskarte ng Ukraine dahil ang opensiba ang nagtakda sa pinakamahuhusay na nagawa ng Ukraine ngayong 2026. Maraming halimbawa niyan. Halimbawa, ang Crimea. Sa malaking bahagi ng gitnang bahagi ng taon, abala ang Ukraine sa isang kampanya para ihiwalay ang Crimean Peninsula. Pinuputol ang supply ng gasolina para gawing walang silbi sa estratehiya ang mahalagang bahaging ito ng teritoryo. Habang ipinarating sa mga mananakop sa Crimea na hindi sila kayang protektahan ni Putin, ito ay isang opensibong estratehiya. Binubomba ng Ukraine ang mga truck, barko at kalsada. Ang mga maagap na pag-ataking ito ay nagdudulot ngayon ng maraming problema sa Russia sa Crimea. At hindi ito mangyayari kung nananatili pa rin sa depensibong pag-iisip ang Ukraine na taglay nila sa buong digmaan. Ang pagpapaunlad ng mga pang-ataking drone na katamtaman ng saklaw na kayang tumama sa mga target hanggang 250 kilometro. Ang layo mula sa harapan ang nagbigay daan sa estratehiyang ito ng pag-atake at sinasamantala ito ng Ukraine. Nakikita natin ang katulad na bagay sa mga pag-atake ng Ukraine laban sa Wildberries at kamakailan lang, Ozone.
Magkasama, ang dalawang kumpanyang ito ang bumubuo sa gulugod ng e-commerce logistics ng Russia. Ginagamit sila ng milyon-milyong tao at nagbibigay sila ng trabaho sa libo-libo. Mula Hulyo 18, naitala ng Ukraine ang hindi bababa sa 20 pag-atake laban sa mga pasilidad ng Wildberries na nadulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa proseso. Nawala na ang kumpanya ng mahigit 1.18 milyong metro kwadrado ng warehouse space. Ayon sa ulat ng The Conversation, muli, ito ay opensiba, direktang pag-atake sa teritoryo ng Russia na may epekto sa harapan dahil tinatamaan nila ang mga kumpanyang nagbebenta ng kagamitang militar. Pero mas mahalaga, at katulad ng nakikita natin sa Crimea, ang mga pag-ataking ito ay nagdudulot ng mas matinding paghihirap sa mga mamamayang Ruso nang hindi sila direktang tinatarget. Nakita rin natin, naglunsad ng opensiba ang Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Mula nang mangyari ang shutdown ng Starlink na nabanggit natin, nagsimula ang Ukraine na maglunsad ng mga pag-ataking nakatuon sa mga mahihinang bahagi ng frontline ng Russia na nagresulta sa paglaya ng malalaking bahagi ng teritoryo. Noong Agosto 2, ibinunyag ni Zelensky na nabawi ng Ukraine ang 745 na kilometro kwadrado ng teritoryo sa direksyon ng Alexandrovka mula pa noong Enero, kasama ang pagpapalaya sa 26 na mga pamayanan. Ang mga kontra na ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na magpatibay at maghanda para sa mga susunod na pag-atake. Hindi namin ibig ulit-ulitin, pero isa na naman itong opensibong estratehiya. Sa halip na maghintay lang na umatake ang Russia para makapagdulot ng pinsala sa pamamagitan ng depensa, aktibong umaatake ang Ukraine upang makapinsala habang ginagamit pa rin ang depensa nito para pahinain ang puwersa ng Russia. Ang nakikita natin sa pagtutok sa mga launch site ng ballistic missile ng Russia ay simpleng susunod na hakbang. Sa opensibong estratehiyang ito, naging posible ang pagbabagong ito dahil sa lumalaking arsenal ng Ukraine ng mga long-range na drone at mga hybrid na drone missile. Ngayon, may mga sandata na ang Ukraine na kayang tumama hanggang 3,000 kilometro sa loob ng Russia. Hindi na kailangang maglakbay ng ganoon kalayo ng mga sandatang yon para sirain ang mga Iskander launch site dahil sa limitadong abot ng ganitong uri ng mga missile. Gayunpaman, nagbubukas ito ng mga posibilidad para sa Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga pasilidad na gumagawa ng mga missile at mga bahagi nito na mas malalim pa sa loob ng Russia na sumusuporta sa ideya ng pagpigil sa mga pag-atake ng missile ng Russia mula sa pinagmulan. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa isang mahalagang pagkaunawa. Alam ng Ukraine na hindi nito mapapanalo ang digmaang ito sa depensa lang. Ipinakita na ni Putin na handa siyang isakripisyo ang buhay ng kahit gaano karaming mga Ruso para lang makamit ang kanyang mga layunin. Halos 1.48 milyong kaswalti at patuloy pang nadaragdagan ang patunay niyan. Kung puro depensa lang ang gagawin ng Ukraine, patuloy lang na magpapadala si Putin ng kanyon na kumpay hanggat kaya niya. Maaring mapatay ng Ukraine ang daan-daang libo o baka milyon-milyon pa. Pero mawawalan din sila ng mga sundalo at kagamitan habang ginagawa yon. Marahil sapat na para makamit ng Russia ang tagumpay sa pag-ubos ng kalaban na tila hinahangad ni Putin. Kaya kailangan ng opensiba. Ang simpleng konseptong yan ang naging pangunahing aspeto ng estratehiya ng Ukraine para sa 2026. Ngayon, ang mga lugar ng paglulunsad ng Iskander missile ay pinupuntirya na ng Ukraine. Kakaulat lang ni Zelensky tungkol sa isang pag-atake. Asahan pa ang mas marami sa mga susunod na linggo at buwan habang unti-unting pinapahina ng mga pag-atake ng Ukraine ang kakayahan ng Russia sa himpapawid. Siya nga pala, mas malalim pa naming sinuri ang mga kontra-atake ng Ukraine sa timog. Hindi lang ito tungkol sa 745 na kilometro kwadrado. Binuwag ng Ukraine ang kwento ng Russia sa pamamagitan ng kanilang mga opensiba at malalaman mo kung paano sa panonood ng aming video. Pero bago ka umalis, mag-subscribe ka at sabihin mo ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo pa ng mas marami mula sa aming channel, maaari kang maging miyembro para sa access sa eksklusibong nilalaman. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.